Tinaguriang bilang pinakamagandang tulay sa Northern Philippines, ang 1,580 meters na Camalaniugan Bridge ay naghanda para makumplito, na nangangako na muling tukuyin ang lokal na infrastruktura kasama ang world-class design and functionality. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang tulay ay isang proyekto ng disenyo at build ng Agafair Construction and Development Corporation, isang kontratista ng Pilipino, at Hunan Road and Bridge Construction Group Company Limited mula sa China. Ang proyekto ay pinamunuan ng isang kumpanya ng Pilipino, na nagpapakita ng malakas na lokal na kadalubhasaan. Ang kabuuang budget ay 2.34 billion pesos na may dagdag na 260.2 milyon pesos upang makumplito ang natitirang mga gawa. Ang DPWH ay namamahala sa proyekto sa ilalim ng Build Better More program, tinitiyak ang kaligtasan, tibay, at isang biswal na nakakaakit na disenyo. Ang landmark na cable-stayed na tulay na ito, na magkokonekta sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan, mga 580 km hilaga ng Maynila, ay nakuha ang pambansang pansin para sa parehong kahanga-hangang engineering at ang papel nito sa pag-unlad ng rehiyon. Ang isa sa mga tampok ng standout ng tulay ay ang Integrated System Control System, a nod to sustainable and resilient infrastructure solutions. Ang groundbreaking ay naganap noong June 2021 sa ilalim ng programa ng Build program ni dating President Rodrigo Roa Duterte, ngunit ang pag-unlad ay nakatagpo ng mga pagkaantala dahil sa COVID-19 pandemic. As of October 2025, ang tulay ay halos natapos, na may 79% ng mga gawaing sibil na nakumpleto. Ang buong pagkumpleto ay inaasahan sa pamamagitan ng January 2026, ngunit maaaring maging operational ito ng maaga ng Pasko 2025. Inaasahang mapapabuti ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo, at magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa kalakalan at pamumuhunan sa Region 2, ang tulay ay ang pinakamahabang cable-stayed bridge sa norte kapag nakumpleto. Kapag operational na, mag-aalok ito ng isang mahalagang alternatibong ruta sa pagtanda ng Magapit Suspension Bridge, slashing time ng paglalakbay sa pagitan ng Apari at Ballesteros mula sa 1 oras hanggang 20 minuto lamang at nakikinabang sa higit sa 6,000 araw-araw na mga commuter. Higit pa sa mga benepisyo ng pagganap nito, ang bagong link ay nakatayo bilang isang simbolo ng pag-unlad at pagiging matatag. Ang pagkumpleto nito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa agenda ng pag-unlad ng Cagayan, na naglalayong espur ang pag-unlad ng socio-economic at dagdagan ang pagiging produktibo sa rehiyon. Sa pagbubukas ng tulay, ang mga residente at manlalakbay ay sabik na inaasahan ang pinahusay na koneksyon at mga oportunidad sa ekonomiya na ipinangako nitong dalhin sa Hilagang Luzon. Ang sprawling and mineral-rich Cagayan Valley, land area, 26,838 square kilometers, ay bantog sa mayamang likas na yaman, produktibo sa agrikultura, at kahalagahan sa kasaysayan. Ito ay isang pangunahing rehiyon ng agrikultura sa Pilipinas, na may malawak na mga lugar na nakatuon sa pagsasaka, lalo na ang bigas at mais. Samantala, ang isang game changer ay isinasagawa sa lalawigan ng Quezon, ang 5 bilyong Roma Point Bridge. Ang konstruksyon sa tulay ng Roma Point sa lalawigan ng Quezon ay patuloy kasama ang pinakahuling mga pag-update mula sa kalagitnaan ng 2025 na nagpapakita ng patuloy na konstruksyon.
Spanong 1.7 kilometro, ang tulay ay makakonekta sa mainland Quezon sa Alabat Island sa pamamagitan ng MSR Junction Canda-Honda-Gua-Roma Point Road, at inaasahan na i-unlock ang mga bagong pagkakataon sa koneksyon, kalakalan, turismo at pag-unlad ng agrikultura sa buong lalawigan. Bilang pagkilala sa estratehikong kabuluhan ng tulay, ang Calabarzon Regional Project Monitoring Committee, RPMC, ay nagsagawa ng inspection sa site noong April 24 upang itulak ang patuloy na prioritization, pagpopondo at pagkumpleto. Ang proyekto ay may pangkalahatang nagawa ng 88.85% batay sa 2.5 bilyong pesos, kabuuang pinakawalan na pondo. Gayunpaman, ang pag-unlad ay napigilan ng mga hadlang sa pagpopondo. Upang mapanatili ang momentum, inirekomenda ng RPMC na ang DPWH ay patuloy na magpapanukala ng pondo para sa tulay sa pamamagitan ng kanilang Regional Budget Proposal at Regional Development Investment Plan. Ang iba pang mga isyu sa pagpapatupad ay nabanggit sa pagbisita, kasama dito ang limitadong pag-akses sa site ng proyekto sa panahon ng tag-ulan, at mga mapanganib na kondisyon ng lupain na nagdudulot ng mga panganib sa panahon ng pagpapakilos ng kagamitan. Hinimok ng RPMC ang DPWH na mapabilis ang mga gawa sa konstruksyon at improvement works leading to and from the project site, lalo na ang pag-akses sa mga kalsada mula sa Alabat Island, na kinabibilangan ng mga munisipyo ng Alabat, Perez, at Quezon. Binibigyang diin din nito ang kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga protokol ng kaligtasan upang maiwasan ang mga hindi sinasadyang mga insidente, aksidente sa panahon ng pagpapakilos ng kagamitan. Ang tulay ng Roma Point ay tinatayang makumplito ng 2030 at i-unlock ang mga potensyal ng Alabat Island.